Nasabi mo nga na ikaw yung lumapit sa TRICOM Yes para po. sabihin sa kanila yung mga nalalaman mo. Ano? Pwede mo ba sa aming ikwento kung anong naging proseso nung sa'yo at saka nung proseso nung paglapit mo sa kanila, kung ano yung nagtulak sa'yo para gawin yon para lang malaman natin yung, yung mga incidents before your appearance kahapon. Actually, doon ko pa po yan gustong sabihin through live. Pero kasi, kapag sa live, parang medyo mahina at hindi pipick upin ng tao, lalo na ng mga taong galit na galit sa akin. So, nung nag-umpisa yung TRICOM, naisip ko na sabi ko, dito ko sasabihin. Dito ko ibubulgar na yung tungkol kay Harry Roque na sa kanya galing yung video. So, naghanap ako ng makukontak ko sa kung paano ko makalalabas sa TRICOM, and then ayun na nga, na-contact ko sila, kinausap ko sila, sinabi ko lahat doon yung totoo. Kaya hindi po nila pwede sabihin na scripted yon. Yung sinabi mo, yun yung nandun na sa may affidavit. I'm sure, siyempre, SOP na papagawin ka ng affidavit. So, opo, yun. Kanila, sure ka ba? Sabi ko, sure po ako. Naku, Harry Roque na yung sinasabi niya. Oo nga eh. Pero Pebbles kasi right after nung TRICOM hearing kahapon, kagabi, nag-live sa Facebook agad si Attorney Harry Roque. Inulit niya uli kanina. And actually, ang summary nun, dinedenay niya yung mga sinasabi mo. Una sa lahat, syempre hindi daw siya yung nasa likod. Opinion mo lang daw yun na siya yung may pakana nung pagpapakalat ng hindi naman po umaamin na magnanakaw na siyang nagnakaw. Pero pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano yung naging basis mo para sabihin na it's former Secretary Harry Roque. Siya talaga yung... Kung napanood niyo po yung TRICOM, uulitin ko po uli at hindi ko dadagdagan. Wala po akong babaguhin. Nung nag-dinner po kami sa Hong Kong, dumating ako late na, an hour late na po ako. At nung dumating po ako, ang pinag-uusapan ay tungkol na po sa pulborong video na siya yung nagbibida. Na meron na daw picture. Meron na daw pong picture. Ibig sabihin po siguro, ibig sabihin may video na, in-screenshot, tapos nasa kanya na screenshot ng video. And dun sa live niya kahapon, sinabi niya na July 7, may video na. Nag-live po siya At pinost ko po yun ngayon. Sabi ko, di mas lalong lumakas yung ebidensya na may video na ginawa niya lang yung video. Kasi ang sabi niya po, dun sa live niya kahapon, na yung puting ahas daw ay may video na at isi-send na. July 7 po yung Maisog Rally. Yung dinner po namin is July 7 din po. That's before Sona. At kung sinabi niya sa live niya na may video na, is July 7 din po. Pebbles, sinabi mo sa hearing na sinabi ni Attorney Harry Roque na I'm good at toppling governments. I don't know if I remember it exactly. Kaya tama ba? Ganon, di ba? So, meron pa bang ibang sinabi si Attorney Harry Roque o yung mga kasamahan nyo dun sa private dinner or meeting o pagtitipon na yon that made you think na talagang made you claim and think and for sure, nasisirain talaga nila or may planong sisirain si PBBM? Or ito ba ang agenda or part of the agenda of your meeting? Tumayo po siya papunta ng CR. Pagtayo niya po, ang dialogue niya is, ang sinabi niya is, nagkamali sila. Magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Tapos, lumakad na po siya. In fairness naman po dun sa mga vloggers, wala rin po silang alam tungkol dun sa pulborong video dahil hindi naman po pinakita ni Harry yung picture na sinasabi niyang meron na siya. Pero nagsalita po sila, nagbigay po sila ng parang na dapat ilabas yan sa international vlogger ang dapat maglabas niyan para pasabog agad, buong mundo yung makakita. Yun po yung sinasabi nila nung nag-dinner kami. Pero ikaw, nakita mo ba
meron kasing ikaw sinabi about yung raw yung video, tapos hindi mo rin naman, nag-screenshot ka lang pero hindi mo nilabas, ano. Pebbles, pero nakita mo nung instance na yon yung video na dapat yung controversial video, na pulveran video. At that time po, hindi yun pinakita nung dinner namin. Sinend lang po yun ni Maharlika sa akin. Mismo nung Sona. Okay. Papatulong ako kay Mase dito ha, Pebbles, pero kasi parang kaka-live lang ni Harry Roque kanina, no? Tukol doon sa meron siyang sinabi about forensic, tama ba ako? Yes. Para na makuha natin yung reaction ni Pebbles. Oo, na parang ang sinasabi niya, base nga daw doon sa forensics, hindi naman daw matatawag na deep fake itong video na ng pagpupulveron, yung pulveron video ni PBBM. Pero so far, base dun sa natanggap mo na video, ano ba yung personal na observation mo dito? Okay po, ito na lang po. Attorney Harry, kung totoo yung video at sinasabi niyong authenticated yan, bakit hindi niyo mailabas yung authentication paper? Yung papel na authenticated siya talaga. Di ba kapag sinend niyo sa akin yung video, dapat sinesend niyo rin sa akin yung authenticated na authenticated siya. Yung papel na pinakikita niyo gano'n ni Maharlika. Bakit yung video lang ang sinend niyo sa akin? Bakit yung authentication? Hindi. Pero sabi mo rin, nung nakita mo yung raw video o nakita mo yung video na pinadala sa'yo, ikaw mismo ay duda? Yes po. Ano ba yung nakita mo? Oo. Kasi hindi naman po talaga siya si BBM. Sa itsura pa lang. At kung sinasabi nila na bata pa si BBM dun, hindi naman kasi nila kinlaro dyan na kung ilang taon na si BBM that time. Pero kapag nakita niyo yung video, or siguro naman po napanood nyo, makikita niyo na batang-bata pa siya. Kung 30 plus pa lang si BBM, ewan ko dito kay Harry kung talagang lawyer talaga at nag-iisip ng ginagamit yung utak niya. Wala pa pong cellphone nun. Umuwi ka. Kung gusto mo akong sampahan ng kaso, di sampahan mo ako ng kaso, magkita tayo sa korte, di ba? Kung wala ka talagang kasalanan, umuwi ka, haharap ako sa'yo, humarap ka sa akin, huwag kang magtago. Kasi kung wala kang kasalanan, bakit ka nandyan? Bakit ka nag-apply ng refugee visa? Aha. Malinaw. Di ba kaya ka nag-apply ng refugee visa para hindi ka maaresto?